Alam na dapat ni George to mga idol sa kanyang pagtanggap ng screen ni Theis, makakawala siya sa depensa ni Ant-Man. Pero si Rudy Gobert naman ang humaharap sa kanya na as we all know ay may mga mahahabang galamay. Samahan mo pa nung nandito ka ngayon sa loob at wala na talaga. Malaki ang chance na magagambala ni Gobert ang tira mo. Paul George should know better din. Pinilit pa kasi niya at siya na lang din ang nahirapan. And ito na rin talaga ang bagong NBA ngayon mga idol. Center ang tumatao sa point guard. Kung gagawin mo to ng sadya 10 years ago, baka sisantahin pa ang coach. Pero normalized na to ngayon. Yes, maiiwan lagi ni Westbrook si Towns kung pabilisan lang po ang usapan. Pero kung ating lalagyan ng konteksto to, mas okay nang si Westbrook ang tinatao ni Towns kaysa si Harden na si step backan ka na lang kung mabagal ka. Kaysa naman kay Kawhi din na hindi talaga makakasabay si Towns kasi pipisikalin niya lang to at bibigyan ng signature niya na fade away. Kaysa na rin syempre kay George na kukombohan lang siya ng kung ano-ano moves, and syempre si Gobert naman ay tinatao din po si Daniel Theis, so covered na po ang center matchup. With Westbrook kasi okay lang na lumayo po si Towns kung hawak ni Brody ang bola kasi nga hindi naman po consistent ang shooting nito. Kaya make sense talaga ang pagtao ni Kat kay Brody. And ayun, nag-short roll sila pero si Gobert ay andyan pa rin para protektahan ang loob. Malaking parte talaga si Rudy Gobert kung bakit numero 1 sila sa depensa ngayong season. Napatapat na siya kay Brody rito pero nakarecover din kagad siya kay Theis, and na-contest na naman to na maayos. Pero noong na-rebound ng Clippers, si Gobert din talaga ang bumura nito. Top tier anchoring ng depensa yan mula kay Rudy. Ngayon naman po ay si Slow-Mo ang tumatao kay Brody, so maliit lang talaga ang priority na binibigay nila kay Westbrook. Kasi may kahinaan nga to sa kanyang opensa, and scouted nila si Westbrook mga idol. Mula sa cross-court pass ni Kawhi, pansinin nyo po itong si Anderson. Nakikita niyang makukuha ni Westbrook ang bola pero hindi siya nag-aalala na titira to. Babalik siya kay Westbrook ay hindi man lang siya tumaas ng kamay para ipakitang magko-contest siya. Alam niya kasing nakaprogram tong umatake. So magandang detalye nga po yan ng brand of defense na nilalaro nitong Wolves. Disiplinado, and kung ikaw ang depensa, matutuwa ka kung tumitira ng ganito sa Westbrook. Again mga idol, si Anderson, pinapakita niya rito na importante rin na gumamit tayo ng mga kamay kapag dumedepensa. Hindi para sumundot lang ng sumundot pero para mabisa mo yung opensa. Dito pa lang sa pick play, asa ng kamay ni Anderson? Andon nakaharang sa posibleng bounce pass. Plus, na-anticipate niya rin tong over the head pass noong hindi available ang bounce. Active hands talaga. So kahit na hindi kabilisan si Anderson dahil sa mga munting detalye na yan, ay nagiging okay na defender din siya. Ginagamit talaga ng Clippers ng Westbrook bilang short roller mga idol with this type of play kasi since tinatrap nga po si Harden, nalilibre si Westbrook and pwede niya kasi itira na lang din yan. Although point guard nga to. So instinctively ay maghahanap to ng mapapasahan, and threat na rin po kasi talaga si Brody rito kumpara mo kapag galing siyang tres, di ba? Tulad lang din yan ang ginagawa minsan ng Warriors sa si Draymond Green ang short roller sa kanila. Short roll nga po ang tawag kasi maiksi lang ang roll niya at hindi siya all the way pumapasok. Usually matatanggap niya talaga ang bola sa gitna ng court para pwedeng mag-collapse ang depensa sa kanya. Good defense naman to mula kay Gobert though. Tila nabasa niyang ipapasa lang din ni Westbrook ang bola. Nagtaas lang siya ng kamay dyan para magmukhang kino-contest niya. At doon na nga po na-sense si Westbrook na magko-commit nga si Gobert kaya dinrap niya kagad. Naka-easy recover tuloy ito at challenge na naman nila si Gobert sa loob at mahirap manalo talaga sa ganyan. Ang isa pang underrated dito sa Wolves mga idol ay itong si McDaniels. Buong possession na ito ay ma-appreciate mo talaga siya. So mesenyas na siya kay Gobert dyan na mag-help kasi pinoposehan na ni Kawhi si Ant-Man. Kita mong nakaharap ng malala si Gobert dyan kay Kawhi at mahihirapan siyang antabayanan ng loob kung may cutters. Pero andyan nga si McDaniels para harangan ang mga to. Plus, kahit na nakakommit na siya kay Westbrook at the moment, noong nakita na niya ang posibleng swing pass kay George sa kabilang corner, kumaripas na kagad siya. Galing din talaga, na-contest talaga niya to ng maayos kasi sabay sila ni George na binabali tong tuhod nila para tumalon. Well contested mga idol. Bale yan ang ilan sa mga dahilan kung bakit number 1 defensive team itong Timberwolves mga idol. Mayroon silang 28 and 11 record at the moment na sapat na bilang number 1 team sa Western Conference standing. Si Gobert din talaga ang anchor ng kanilang depensa at nalimitahan din po ng Wolves si Paul George sa 16 points on 26% shooting from the field. Sa 19 times niya na pag-attempt this game, 5 lang po ang pumasok. As a team ay tumira lang po ang Clippers ng 43.4% from the field at testamento talaga yan ng brand of defense na nilalaro
laro ng Minnesota. Contending team na kaya to mga idol? Ano sa tingin nyo? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.